Sa isang sulong probinsya, matatagpuan ang maliit na baryong San Isidro, isang lugar na tila pinakpalang kalikasan sa kapayapaan at katahimikan. Napapalibutan itong luntiyang mabukirin at malinaw na sapa. Ngunit ang pinaka-nakatatawag pansin sa lahat ay ang Bundok Araw, isang dambuhalang bundok na laging nababalot ng manipis na hamok at mangga kuwentong kababalagan. Para sa karamihan, ang San Isidro ay isang paraiso, ngunit para sa akin, si Maya, ito ang lugar kung saan ang bawat araw ay isang mahabang paghihintay. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli kong makita ang aking Isabel na nakipagsapalaran sa siyudad upang bigyan kami ng magandang kinabukasan. Ang masulat niya ay unti-unting dumalang at ang tanging natira na lamang ay ang alaala ng kanyang matamis na ngiti at mga pangakong babalik siya. Bawat umaga, sa pagsikat ng araw sa likod ng Bundok Araw, dinarasal ko ang kanyang pag-uwi. Ang buong baryo ay kasama ko sa pananabik. Palagi nilang itinatanong kung kailan babalik ang pinakamagandang dalaga ng San Isidro. At sa wakas, dumating din ang araw na iyon. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng aming munting bahay at mula ron ay bumaba ang isang babaeng tila isang diwata. Ang kanyang balat ay mas maputi pa sa bulak, ang kanyang buhok ay itim na itim at kumikinang, at ang kanyang ganda ay sadyang nakabibiyani. Siya, ang aking Isabel. Tumakbo ako papalapit sa kanya, handa na siyang yakapin ng mahigpit, ngunit ang inaasahan kong mainit na paksalubong ay napalitang ng malamig na pagtitik. Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Hindi niya ako niya kapabalik. Ang kanyang mata, na dati puno ng sigla, ay tila dalawang madilim na balon na walang katapusan. Ang dating init ng kanyang pagmamahal ay napalitan ng isang nakakapaninig balahibong lamig. Habang pinagmamasdan ko siyang maglakad papasok sa aming bahay, na may kilos na tila hindi napapagod at perpekto. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang babaeng bumalik ay ang aking Isabel. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na may isang bagay na mali. Isang bagay na nagbago sa kanya sa paraang hindi ko maintindihan. At ang lihim na iyon ay tila kasing dilim at kasing lalim ng alamat na bumabalot sa Bundok Araw. Kinabukasan, gumising ako na punoeng pag-asa, sinasabi sa sarili na marahil ay dala lamang ng pagod sa mahabang biyahe ang ipinakitang kalamigan ni Ate Isabel. Nahanda ako ngang aming paboritong almusal, sinangak na maraming bawang, pritong itlog, at ang paborito niyang longganisa na gawa pa ni Aling Nena. Ang buong kusina ay napuno ng pamilyar at masarap na amoy ng aming kabataan. Excited kong tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang lumabas sa kanyang silit ay hindi ang ate na aking inaasahan. Perpekto pa rin ang kanyang ayos. Tila hindi man lang nagusot ang kanyang damit o buhok sa pagtulog. Ngunit nang dumapo ang kanyang nga mata sa lamesa, isang bahagyang pagniwi ang gumuhit sa kanyang magagandang labi. Hindi na ako kumakain ng ganyan. Maya, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Masyadong matapang ang amoy ng bawang. At hindi nasanay ang tiyan ko sa mamamantikang pagkain. Sinubukan kong magpumilit. Sinabing nilutok ko iyon para sa kanya, ngunit umiling lamang siya at kumuha ng isang basong tubig. Ang simpleng pagtanggi niya ay parang isang sampal sa aking kaluluwa. Ang pagkain dati naming pinagsasaluhan ng may halakak ay isa na ngayong bagay na kanyang kinasusuklaman. Habang siya ay dumadaan sa aking tabi, naamoy ko ang kanyang kakaibang pabango. Hindi ito katulad ng mga murang kolong na nabibili sa bayan. Ito ay amoy ng mga kakaibang bulaklak, matamis na parang sampagwitang ngunit may kasamang tila amoy ng metal, parang dugong natuyo sa ilalim ng araw. Nakakahalina sa una, ngunit habang tumatagal, ito ay nagiging nakakabalisa at nag-iiwan ng hindi may paliwanag na pakiramdam ng panganib. Nagsimula ang araw na puno ng katahimikan. Sinubukan kong buksan ang mausapang dati naming kinagigiliwan tungkol sa mga kaibigan namin, sa mga pangarap, sa mga masasayang alaala sa ilog, ngunit ang mga sagot niya ay laging maikli at walang kabuhay-buhay. Tila ang mga alaala na iyon ay pag-ari ng ibang tao. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang trabaho sa siyudad, ang masagot niya ay malabo, palaging umiiwas, na para bang may itinatago siyang isang malaking lihim na hindi niya maaring ibahagi kanino man.
Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang kanyang ngagawi paksapit ng dilim. Kapag ang buong baryo ay nahihimbing na sa katahimikan, si Ate Isabel naman ay tila nakakaroon ng panibagong buhay. Sa unang gabi na kunwari akong tulog, pinakiramdaman ko ang bawat kilos niya. Narinig ko ang marahang pagbukas ng aming pintuan, at nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang kanyang anino, mabilis at tahimik na gumagalaw sa dilim, patungo sa direksyon ng nakakatakot na bundok araw. Walang ingay, walang bakas, para siyang isang multo na naglalaho sa kadiliman. Gabi-gabi, iyon ang naging ritual niya. Alis siya kapag tulog na ang lahat at babalik bago pa man tumilaok ang manok. At sa kanyang pagbabalik, laging may dala siyang lamig na tumatago sa madingding ang aming bahay. At ang kakaibang amoy nga, bulaklak at metal, ay mas lalong tumitindi. Nagtataka ako kung saan siya nanggagaling, kung sino ang kanyang tinatakbo sa gitna ng gabi. Isang beses, tinangka kong hintayin siya. Ngunit nang bumalik siya at nakita akong gising, isang galit na hindi ko pa nakikita dati ang sumilay sa kanyang mata. Huwag mo akong pinakikialaman, mayaan niya. Ang boses ay mababa at nakbabanta. Matulog ka na kung ayaw mong pagsisihan ito. Ang takot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon ay sapat na para hindi na ako muling magtanong. Ang Ate Isabel na kilala ko ay masayahin at malambing. Hindi siya marunong magsalita ng may pakbabanta. Ang distansya sa pagitan namin ay lalong lumaki. Hindi na lamang ito pisikal, kundi isang pader ng takot at hiwaga na siya mismo ang naktayo. Napansin ko rin na hindi na siya pinagpapawisan kahit nasa matinding sikat ng araw. Ang kanyang lakas ay tila walang hangganan. Hindi ko siya nakikitang napapagod o humihikap. Ang kanyang silit ay palaging malamig kahit walang ventilador at napakalinis na para bang walang taong natutulog doon. Madalas ko siyang nahuhuling nakatitik sa salamin. Hindi na parang humahanga sa sarili, kundi tila pinag-aralan niya ang isang mukha na hindi kanya. Isang maskarang kailangan niyang isuot ng perpekto. Ang dating masayang tahanan namin ay nabalot ng isang mabigat at nakakakilabot na katahimikan. Ang dating pananabik sa kanyang pagbabalik ay unti-unting napalitan ng pagkalito, pagkadismaya at ngayon, isang malalim na takot. Gabi-gabi, habang nakahiga ako sa aking kama at naririnig ang marahang pagbukas ng pinto, isang tanong na lamang ang umiikot sa aking isipan, isang tanong na nagpapahirap sa aking kaluluwa at pumupuno sa aking ngagabing ang bangungot. Sino nga ba talaga ang babaeng kasama ko sa bahay na ito? Dahil sigurado ako, hindi na siya ang Ate Isabel, na minahal at hinintay ko ng napakatagal. Lumipas ang malinggo, at ang aming bahay ay naging isang kaharian ng malamig na katahimikan. Ang dating sigla at tawanan ay napalitan ng manggakibit balikat at matitipit na sagot. Nasanay na ako sa makakaibang gawin ni Ate Isabel. Sa kanyang pag-iwas sa pagkain, sa kanyang hindi may paliwanag na amoy, at sa kanyang panggabing pag-alis. Ngunit habang ang aming tahanan ay nananatiling tahimik, isang nakakakilabot na ingay naman ang unti-unting gumagapang sa buong baryo ng San Isidro. Nagsimula ito sa masimpleng bulungan sa may poso, kung saan nag-igip ako ng tubig tuwing umaga. Isang araw, naabutan ko si Aling Sala na naghihinakpis, halos mayak-iyak habang kausap ang ibang mga kababayhan. Ang kanyang alagang panabong na manok, isang tinale na nakakahalaga nga malaki, ay natakpong patay sa kulungan nito. Ang mas nakapangingilabot ay ang paraan ng pagkamatay nito. Walang sugat ng uwe, walang bakas ng kagat ng aso. Tanging dalawang maliliit na butas salik ang naroon na parabang tinusok ng dalawang karayom. At nang buhatin daw ng kanyang asawa, ang manok ay magaan na parang isang tuyong dahon na parabang hinigop lahat ng dugo mula sa loob. Hindi ito pinansin ng marami noong una. Inisip na baka kagat lamang ng ahas o gawang isang maylap na hayop. Ngunit kinabukasan, 3 pang manok mula sa ibang kabahayan ang natakpuang ganon din ang sinapit. Parehong-pareho, 2 butas salik, at tuyot ang katawan. Ang dating simpleng usapan ay nabahiran ng takot. Ano ang may kayang gawin iyon nang walang anumang ingay? Hindi nagtagal, ang misteryosong mamamatay hayop ay tila nagkaroon ng mas malaking gana. Isang hapon, umuwi si Tio Cardo mula sa kanyang bukid. Ang muka niya ay seryoso at gusot. Ibinalita niya na ang kambing ni Mang Teban, na malapit ng mga anak, ay natappuang patay sa loob mismo ng bakot nito. Ang tiyan ng kambing ay bukas,
Ngunit hindi ito gutay-gutay na parang ginawa ng mabangis na hayop. Ito ay isang malinis na hiwa na parabang ginamitan ng isang napakatalim na patalim. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang atay at puso nito ay nawawala. Ang ngalamang loop lamang na iyon ang kinuha. Sa puntong iyon, ang takot sa San Isidro ay naging isang laganap na pangamba. Ang mga pinto ay mas maagang isinasara at ang malalaki ay nagsimulang makronda sa gabi, bitbit ang kanilang maitak at sulo. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Sa dulo ng aming kalye, may isang mag-asawang nangangalang Lito at Nena. Mayroon silang isang sanggol na sakitin mula pa nung ipinanganak. Isang gabi, isang malakas na iyak ang gumising sa kanilang mga kapitbahay. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang sanggol ay kritikal ang lagay. Dinala nila ang albularyo ng bayan. Si Mang Celso, isang matandang bihasa sa mga ganitong bagay. Nang suriin daw ni Mang Celso ang bata, nakita niya ang nakakaibang pasasalikot nito. Mabilo na maka na hindi may paliwanag. Habang nagdarasal ang matanda, bumulong daw itong masalitang nagpatindig sa balahibo ng lahat ng nakarinig, masalitang bihirang bikasin sa takot. May dumadalaw dito sa gabi, aniya. Isang nilalang na humihigop ng lakas at buhay. Isang tiktik. Ang salitang iyon ay nagpabingi sa lahat. Ang kwento ng kanilang nga ninuno maalamat na ibinabaon na sa nasalimot ay muling nabuhay. Ang aswang ng bundok araw. Habang nakikinig ako sa makuwentong ito sa may tindahan, ang bawat detalye ay parang mapatalim na tumutusok sa aking dibdib. Sinasabi ngang mamatatanda na ang aswang ay gumagala sa gabi, na ang paborito nitong biktima ay ang mamay sakit at manggabuntis. Sinasabi nila na kaya nitong makanyong isang magandang babae upang makihalubilo sa mga tao nang hindi napapansin. Sa bawat salitang kanilang binibitawan, ang mukhang aking Isabel ang nakikita ko. Ang pakawala ng dugo sa mahayop at ang kakaibang amoy metal na kumakapit sa kanya. Ang pag-atake sa gabi at ang kanyang palaging pag-alis patungo sa bundok araw, ang anyo ng isang magandang babae, at ang kanyang kagandahang hindi makatotohanan at tila hindi kumukupas. Pinilit kong iwaksi ang mainiisip ko. Napakasama kong kapatid kong pagbibintangan ko siyang ganito. Mahal na mahal ko ang aking ate. Marahil ay nakataon lamang ang lahat. Marahil ay dala lamang ng aking pag-alala kaya ko napagduruktong ang magabagay na walang kinalaman sa isa't isa. Ngunit isang gabi, ang aking napagdududa ay tuluyang naging isang matinding katotohanan. Gayang dati, tahimik na umalis si Ate Isabel. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako mapakali. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig kaysa dati. Maya-maya, narinig ko ito, ang sunot-sunot at galit na pagtahol ng maaso mula sa dulo ng baryo, sa mismong direksyon kung saan nagtungo si ate. Ang tahol ay puno ng takot at pagbabanta. At pagkatapos, sa isang iglap, ito ay biglang naputol. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, walang ungol, walang kahit anong tunok. Tumayo ako at dumungaw sa bintana, nakatingin sa kadiliman kung saan naroroon ang bundok araw. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang ayaw kong tanggapin. Ang halimaw na kinatatakutan ng buong San Isidro, ang nilalang na pumapatay sa aming nga hayop at nagbabanta sa buhay ng aming nga kababayan ay hindi lamang isang alamat at ang pinakamasaklap sa lahat, ang halimaw na iyon ay kasalukuyang natutulok sa kabilang silid, nagpapanggap bilang ang kapatid na pinakamamahal ko. Ang katahimikan pagkatapos kang biglang paghinto kahol nga, aso ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Iyon ang gabing nagpasya ako. Hindi ko na kayang makunwari na normal ang lahat. Hindi ko na kaya matulog sa isang bahay kasama ang isang estranghero na may mukhang aking kapatid. Ang takot ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking buong pagkatao. At alam kong kung hindi ako kikilos, tuluyan akong lalamunin nito. Kailangan kong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit o katakot. Alam kong hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kinabukasan habang naayos ng sirang bakot sa aming likod bahay, pinuntahan ko si Tio Cardo. Siya na lamang ang natitira naming kamag-anak. Isang lalaking matipuno ang katawan at may mabuting puso, ngunit matatak ang paninindigan, sa mga bagay na nakikita lamang ang kanyang nga mata.
Nanginginig ang aking boses nang sinimulan kong ipaliwanag sa kanya ang aking mga alalahanin. Hindi ko direktang sinabi ang aking mahinala, sa takot na isipin niyang nababaliw na ako. Sinabi ko na lamang na labis akong naalala sa gabi-gabing pag-alis ni Ate Isabel at gusto kong malaman kung saan siya napupunta. Sa una, gaya ngang inaasahan ko, hindi niya ako sineryoso. Maya, malaki na ang ate mo. Baka naman mayroon lang siyang kasintahan sa kabilang baryo at ayaw niyang ipaalam sa atin? Sabi niya habang patuloy sa pagpupukpok. Hayaan mo na siya sa kanyang maginagawa. Pagod lang iyan sa buhay sa siyudad. Ngunit nakita niya ang determinasyon at takot sa aking nga mata. Nakita niya ang pangingining ng aking nga kamay. At kahit isa siyang taong hindi naniniwala sa mga sabi-sabi, hindi niya may kakaila ang makakaibang pangyayari sa aming baryo. Ang manamamatay na hayop, ang humihinang sanggol, ang takot na bumabalot sa San Isidro pagsapit ng dilim. Bumuntong hininga siya, ibinaba ang kanyang martilyo, at tinitigan ako ng seryoso. Sige, Anya, sasahan kita ngayong gabi. Pero para lamang mapanatak ang loop mo. Pagkatapos nito, ayoko nang maririnig pa ang tungkol sa bagay na iyan. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ko, ngunit kasabay nito ay isang matinding kaba. Ito na iyon, walang atrasan. Nang gabing iyon, isang manipis na ulap ang tumatakip sa buwan na ginawang mas madilim ang paligid. Nagtago kami ni Tio Cardo sa may malalaking punong ng sagingsa di kalayuan, matiyagang naghihintay. Ilang sandali pa, gayang dati, bumukas ang aming pinto. Lumabas si Ate Isabel, nakasuot ng isang madilim na bestida. Ang kanyang mga kilos ay mahinhin ngunit mabilis. Ang pinakakakaiba ay kung paano siya naglakat sa kadiliman. Hindi siya gumagamit ng ilaw, ngunit ang kanyang bawat hakbang ay tiyak at walang alinlangan. Na para bang ang dilim ay isang matalik niyang kaibigan. Maingat kaming sumunod, pinapanatili ang aming distansya. Bawat kaluskos ngam nga tuyong dahon sa aming panan ay parang isang malakas na sigaw sa katahimikan ng gabi. Si Tio Cardo, nasanay sa bukit, ay gumagalaw ng walang ingay, habang ako naman ay pinipigilan ang aking pahinga sa bawat hakbang. Tinahak ni Ate ang pamilyar na daan patungo sa paanan ng bundok araw. Habang papalapit kami sa gubat, ang hangin ay lalong lumalamig at ang matunong ng kuliglik ay tila naglalaho. Napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Huminto kami sa likod ng isang malaking puno ng akasya nang makita naming tumigil din si Ate sa isang maliit na ilaonde. Nahintay kami. Ang aming nga puso ay dumadagundong sa aming nga dibdib. Mula sa likod niya, malalaking bato sa gilid niya. Aonde, isang anino ang lumabas. Isang matandang babae. Ang kanyang katawan ay napakapayat na parabang butot balat na lamang. Ang kanyang buhok na kulay abo ay mahaba at gusot-gusot at ang kanyang madamit ay punit-punit. Lumakad siya papalapit kay Ate Isabel. Ang bawat hakbang ay tila isang pasakit. Hindi namin marinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Hindi ito isang pakikita ng magkaibigan. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Inilahat ni Ate Isabel ang kanyang braso at niyakap ang matandang babae. Ngunit hindi ito isang yakap ng pagmamahal. Ang pagkakahawa ni Ate ay mahigpit, mapilit, na parabang isang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. Ang matandang babae ay hindi gumagalaw, ang kanyang katawan ay naninigas sa takot, at sa ibabaw ng balikat ni Ate Isabel, nakita namin ang mukha ng matanda sa ilalim ng sina ng buwan na sumilip mula sa maulap. Iyon ay isang mukha ng purong lagim at desperasyon. Ang kanyang mamata ay nanalaki. Puno ng luhang hindi tumutulo. At nakatitik ito sa direksyon namin na parabang humihingi ng tulong mula sa kadiliman. May ibinulong si Ate Isabel sa taingang matanda. Isang bagay na nakpanginig sa buong katawan nito. Pagkatapos ay binitawan niya ito ng biglaan. Ang matandang babae ay halos matumba at pagkatapos ay mabilis na tumalikot at naglaho pabalik sa kadiliman ng bundok. Si Ate Isabel naman ay tumayo ng ilang sandali, tila nasisiyahan sa kanyang ginawa, bago marahang tumalikot at nagsimulang maglakad pabalik sa baryo. Nanatili kaming hindi gumagalaw ni Tio Cardo hanggang sa sigurado kaming malayo na si Ate. Ang dating pag-alinlangan sa mukha, ngang aking tiyuhin ay napalitan ng malalim na pagkalito at hindi may tagong pag-alala. Sino ang matandang iyon? Bulong ko.
Nanginginig pa rin. Hindi ko alam, Maya. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ito tama. Kailangan na nating umuwi, dali. Nakmadali kaming bumalik sa aming bahay. Nauna pa kaming ilang minuto kay Ate Isabel. Agad kaming pumasok sa aming ngasilit at nakunwaring mahimbing na natutulog. Nang marinig ko ang pagpasok ni ate, ang kanyang mayabak ay kasinggaan pa rin ng dati, na para bang wala siyang ginawang anumang kakaiba. Ngunit sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang imahe ng takot sa mukha ng matandang babae ay nakatatak sa aking isipan. Ang aking misyon na alamin ang katotohanan ay nagbunga lamang ng mas marami pang tanong. Hindi isang aswang na kumakain ng lamang lup ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang uring kasamaan na mas banay at ngunit kasing sama rin. Isang uring kalupitan na nagtatago sa likod ng isang napakagandang mukha. Sino ang matandang babaeng iyon? At ano ang kailangan ng Ate Isabel sa kanya na handa siyang takutin ito sa gitna ng gabi? Ang misteryo ay lalong lumalim at ang takot ko ay nag-ibang anyo. Hindi na ito takot sa isang halimaw, kundi takot sa isang taong kayang manakit ng isang kaawa-awang matanda. Ang nga sumunod na araw ay tila isang larong ang pakukunwari. Ngumingiti ako kay Ate Isabel sa umaga, tinatanong kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit ang bawat salita ko ay may kaakibat na takot, at ang bawat ngiti niya ay parang isang maskarang nagtatago ng isang malagim na katotohanan. Ang imahe ng kaawa-awang matanda sa bundok ay hindi maalis sa aking isipan. Si Tio Cardo ay wala ring maisip na paraan. Paano mo lalabanan ang isang bagay na hindi mo maintindihan? Isang umaga, habang ako ay nasa palengke, napadaan ako sa munting pwesto ni Lolo Basyang. Siya ang kinikilalang herbolaryo ng San Isidro, isang matandang nabubuhay nang mag-isa sa dulo ng baryo. Ang kanyang bahay ay punong ng pinatuyong halaman, maugat at mga boteliyang may lamang iba't ibang uring langis. Kinatatakutan siyang ilan, ngunit iginagalang ng lahat. Sinasabi na ang kanyang nga mata ay nakakakita hindi lamang ng sakit sa katawan, kundi pati na rin ng karamdaman sa kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam kong siya na lamang ang aking pag-asa. Nilakasan ko ang aking loop at nilapitan siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ko binanggit ang pangalan ng aking kapatid, ngunit isinalaysay ko sa kanya ang lahat, ang tungkol sa isang madilim na presensya sa aming tahanan, ang malamig na pakiramdam na dala nito, ang makakaibang pangyayari sa baryo, at ang aking takot na hindi ko na makilala ang sarili kong kadugo. Nakikinig lamang si Lolo Basyang, ang kanyang mata ay nakatitik sa akin, tila binabasa ang bawat sulok ng aking isipan. Hindi siya nakpakita ng anumang pagkagulat. Matapos akong magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos ay, marahan siyang tumango. Ang dilim ay may iba't ibang anyo, hidya, aniya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Minsan, ito ay naktatago sa pinakamagandang sisidlan upang hindi mapansin. Ang pagdududa mo ay may basehan. Nararamdaman ko rin ang pagbabago sa hangin. Isang mabigat na enerhiyang hindi pamilyar sa ating baryo. Pumasok siya sa loob ng kanyang munting kubo at paglabas niya ay may dala siyang dalawang bagay. Ang una ay isang maliit na botelya na may lamang malinaw na langis ng niyog na may manakalubok na kung anong dahon at ugat. Ito raw ay ang lana, isang langis na binasbasan ng masinaunang dasal o orasyon. Ang amoy nito, sabi niya, ay mabango para sa mga taong may malinis na puso, ngunit para sa mga may masamang espiritu, ito ay kasing sangsang ng nasusunog na laman. Ang pangalawa ay isang maliit at maitim na medalyon na nakatali sa isang pulang sinulit. Ito ay isang anting-anting. Isuot mo ito sa iyong lik at huwag na huwag mong huhubarin. Utos niya, hindi ka nito gagawing isang mandirigma, ngunit ito ang iyong magiging kalasak. Poprotektahan ka nito mula sa masamang hangarin. Bago ako umalis, binigyan niya akong isang huling bilin. Mamayang gabi, kapag sigurado kang nasalup siya ang kanyang silit, buksan mo ng bahagya ang takip ng lana. Ilagay mo ito sa isang lugar sa inyong sala kung saan abot ang amoy. Huwag mong ipapakita sa kanya. Ang kanyang magiging reaksyon ang magbibigay sa iyong kasagutan. Maging matatak ka, Maya. Umuwi ako na ang puso ay kumakabok ng malakas. Ang botelya ng lana sa aking bulsa ay tila may sariling bigat. Hinintay ko ang pagsapit ng gabi. Gaya ng dati,
Pagkatapos ng isang hapunan na hindi na naman niya ginalaw, pumasok si Ate Isabel sa kanyang silid. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagsusuklay, isang ritual na ginagawa niya ng maraming oras sa harap ng salamin. Ito na ang pagkakataon ko. Nanginginig ang aking makamay habang dahan-dahan kong inilabas ang botelya. Maingat kong binuksan ng kaunti ang takip nito. Isang mabangong amoy ang kumalat, amoy ng niyok, luya, at tila insenso sa simbahan. Ito ay isang amoy na nagbibigay ng kapayapaan. Inilagay ko ang botelya sa ilalim ng isang malit na mesa malapit sa kanyang pintuan, sa isang lugar na hindi niya agad makikita. At pagkatapos ay naghintay ako. Ilang sandali, lamang ang lumipas. Bigla, isang malakas na kalabok ang narinig ko mula sa loob ng kanyang silid na parabang may ibinato sa dingding. Bumukas ng malakas ang pinto at iniluwan nito si Ate Isabel. Ang perpekto niyang muka ay nabalot ng galit at pakasuklam. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Ano ang mabahong amoy na iyan? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na mahinahon kundi punong matinding galit. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit! Parang sinusunog ang aking utak. Amoy na susunog na balat. Ang kanyang mamata ay galit na naganap sa buong kabahayan. Sinusundan ang pinakmumulan ng amoy na para sa kanya ay isang torture. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang anting-anting sa aking lig ay tila nagiinit. Nakitang kanyang mata ang maliit na mesa. Kahit hindi niya nakikita ang botelya, tila alam niyang nandun ito. Umatras siya na parabang nakakita ang ahas sa isang galon na punong baksik. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tumalsik ang buwang lamsita kasama ang botelya sa kabilang pader. Nabasak ang botelya at kumalat ang langis at kasabay nito mas lalong tumindi ang mabangong amoy. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mata ay nakapoy sa hinala. Ikaw! Ikaw ang may gawa nito! Halos pasigaw ni Yang sabi. Anong uri ng pangkukulam ito, Maya? Akmang susugurin niya ako, ngunit bigla siyang napatigil, naubo na parang nasasaka at napaatras. Tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig at mabilis na bumalik sa loob kanyang silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala, napapaligiran ng mga bubok at ng banal na amoy ng lana. Ang aking matuhot ay nanghina at napaluhot ako sa sahig. Ang huling piraso ng aking pag-asa na baka nakakamali lang ako ay naduro kasama ang botolyang iyon. Tama si Lolo Basyang. Ang kanyang naging reaksyon ay hindi reaksyon ang isang tao. Iyon ay ang reaksyon ng isang nilalang na nasasaktan sa kabanalan. Isang nilalang na nabubuhay sa dilim. Ang mababala ay naging isang malinaw na katotohanan. Ang babaeng nasa kabilang silid ay hindi na ang aking kapatid. Ako ay nakatira kasama ng isang halimaw. Ang insidente sa lana ay nagiban ng isang malalim na lamat sa aming bahay at sa aking kaluluwa. Ang dating pagdududa ay isa ng matibay na katotohanan. Ngunit ang katotohanang iyon ay isang mabigat na krus na kailangan kong pasanin ng mag-isa. Paano ko sasabihin kay Tio Cardo o kahit kanino na ang aking kapatid ay isang halimaw, lalo na kung ang tanging ebidensya ko ay ang marahas na reaksyon niya sa isang botelyang langis? Isang hapon, habang abala ako sa pag-ayos ng mga halaman sa aming hardin, isang pamilyar na boses ang aking narinig. Si Marco, ang matalik na kaibigan at ang kababatang mangingibig ni Ate Isabel. Sa kanyang makamay ay may isang pumpon ng sariwang pinitas na mabulaklak parang ang mismong mabulaklak na dati iniaalay niya kay Ate nung sila'y mabata pa. May pag-asa at pagmamahal pa rin sa kanyang mata. Sa kabila nga manaririnig niyang usap-usapan tungkol sa pagbabago ni Ate, pumasok siya at magalang na nagpaalam upang yayain si Ate na mamasyal. Lumabas si Ate Isabel mula sa kanyang silid. Ang kanyang anyo ay perpekto gaya ng dati. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ang mabulaklak sa kamay nito. Isang malamig at halos mapanlibak na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Wala na akong panahon para sa maganyang bagay, Marco. Sabi niya. Nakita ko ang unti-unting paglalahong saya sa mukha ni Marco. Sa sobrang awa at sa isang maliit na bahaging aking pusong umaasa pa ring baka ang pagbabalik ni Marco sa buhay ni Ate ay makapagpabalik sa dati niyang pagkatao. Ako na ang namagitan. Sige na Ate, isang saglit lang para makapag-usap naman kayo. Sabi ko, tumingin sa akin si Ate Isabel at sa isang iglap.
Nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mata. Isang bagay na hindi ko mawari kung pagkainis o isang mapanlinlang na interes. Sa huli, pumayag siya. Sige, aniya. Ngunit sa isang kondisyon. Doon tayo maglalakat sa may kakahuyan. Kung saan walang ibang tao. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Isang kaba ang bumalot sa aking dibdib sa kanyang sinabi. Ngunit huli na para umatras. Habang pinagmamasdan ko silang papalayo, isang hindi maipaliwanag na takot ang nagtulak sa akin na sumunod. Nagtago ako sa malalayong puno, sapat na para hindi nila ako makita ngunit sapat na rin para masubaybayan ko sila. Sa simula, si Marco ang masayang nakukwento, binabalikan ang kanilang nga masasayang alaala, ngunit si Ate Isabel ay tahimik lamang. Ang kanyang masagot ay matitipit at walang emosyon. Huminto sila sa isang maliit na L-aunde na napapaligiran ng malalaking puno. Doon, hindi na natiis ni Marco. Isabel, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong pihati. Hindi na ikaw ang Isabel na minahal ko. Ang lamig mo, ang layo mo. Mahal pa rin kita, Isabel. Sabihin mo sa akin ang toto. Ang nga salitang iyon, na punong pagmamahal, ay tila isang insulto para sa nilalang na nasa katawan ng aking kapatid. Biglang napahawak si Ate Isabel sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Nagsimula siyang umubo, isang malalim at garalgal na ubo na tila may gusto siyang ilabas mula sa kanyang lalamunan. Nag-alalang lumapit si Marco. Isabel, anong nangyayari sa'yo? Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking kapatid, bigla itong tumalikot at sumuka ng malakas. At ang aking nakita mula sa aking pinagtataguan ay isang imaheng habang buhay na susunok sa aking mabangungot. Hindi ito ordinaryong suka. Isang makapal, malakit, at itim na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig na tila alkitran. Kumalat ito sa luntiang damo at isang napakasangsang na amoy nga nabubulok na laman at kalawang, ang humalo sa hangin. Nang hina ang aking natuhot at napahawak ako sa puno upang hindi matumba, nang dahan-dahang humarap si Ate Isabel kay Marco, may isang manipis na hibla pangit itim na likido ang dumadaloy sa gilid ng kanyang perpektong labi. Ang kanyang mamata ay tila bahagyang naliliwanag sa dilim ng kakahuyan. Ang ganda niya, sa sandaling iyon, ay naging isang maskarang ang purong kasamaan. Si Marco ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nabalot ng hindi may paliwanag na takot. Nabitawan niya ang pumpon ng bulaklak. Ano yan? Nautal niyang tanong. Ang nilalang sa katawan ni Ed ay ngumiti lamang, isang ngiting nakakakilabot, bago marahang pinunasan ang kanyang bibig. Iyon na ang hudyat para kay Marco. Bumalikwas siya at tumakbo. Tumakbo ng hindi lumilingon. Ang kanyang ngasigaw ng takot ay umaling-aungaw sa buong kakahuyan hanggang sa maglaho sa di kalayuan. Naiwan ang nilalang na iyon, nakatayo at pinakmamasdan ang direksyon kung saan tumakbo si Marco na may ekspresyon ng tagumpay. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon ng aking pinagtataguan na para bang alam niya sa simula pa lang na nandun ako. Lumabas ako, nanginginig ang buong katawan, ngunit ang takot ko ay nahaluan ng isang kakaibang galit. Ano ka? Tanong ko, ang aking boses ay basak. Sino ka? Nasaan ang ate ko? Lumakat ito papalapit sa akin. Ang bawat hakbang ay mahinhin ngunit puno ng pagbabanta. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang mukha ay kay Ate Isabel pa rin. Ngunit ang mamatang nakatitik sa akin ay pag-aringang isang bagay na sinauna at masama. Ang ate mo? Sabi nito. Ang boses ay mas malalim at may halong panunuya. Matagal nang wala ang ate mo? Munting Maya. Ang katawang ito. Ay akin na ngayon. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ko. Habang ang maluha ay nagsisimulang bumaksak sa aking mamata. Huwag kang makalala. Sabi nito habang inaabot ang kanyang malamig na kamay at hinahaplos ang aking pisngi. Hindi ko siya sinaktan. Ibinigay niya ito sa akin ng kusa, kapalit ng isang bagay na mas ninanais niya kaysa sa sarili niyang kaluluwa. Umatras ako. Hayop ka. Makinig ka sa akin, Maya. Sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at punong lason. Nakita mo ang hindi mo dapat makita. Ngayon, mayroon tayong kasunduan. Magpapatuloy tayo sa ating pagpapanggap. Ako ang iyong ate at ikaw ang aking mabait na bunsong kapatid. At kung sakaling
Kahit isang salita lamang, ang makalabas sa iyong bibig tungkol sa nangyari ngayon, kung magsusumbong ka kay Tio Cardo, o sa matandang herbolaryo, o kahit kanino, sisiguraduhin kong magluluksa ka. Unahin ko ang tiyuhin mo, isang aksidente sa bukit, pagkatapos ay ang makaibigan mo. At kapag naubos na ang lahat na mahal mo sa buhay, ikaw ang isusunod ko at gagawin kong napakabagal at napakasakit. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa aking puso. Pagkatapos ng kanyang pagbabanta, tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa aming bahay na parabang walang nangyari. Naiwan akong mag-isa sa kakahuyan, nanginginig at umiiyak. Ang katotohanan ay sinampal na sa akin sa pinakamalupit na paraan. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi nakpalaya sa akin. Ito ay nakulong sa akin sa isang mas masikip na hawla. Isang hawla ng takot at katahimikan. Ang masalitang halimaw na iyon ay naging isang lason na kumakalat sa bawat ugat ng aking pagkatao. Bawat araw ay isang pagpapanggap. Ngumingiti ako. Nakahain ng pagkain na alam kong hindi niya kakainin. Nakikinig sa katahimikan na puno ngang hindi sinasabing pagbabanta. Nabuhay ako sa isang hawla na gawa sa takot. Hindi ako makalapit kay Lolo Basyang. Ang banta sa buhay ni Tio Cardo ay parang isang matalim na balaraw na nakatutok sa aking lalamunan. Si Tio Cardo na lamang ang natitira kong kakampi. Ang tanging taong nakasaksi rin sa hiwaga sa paanan ng bundok araw. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng aming bahay at pinakmamasdan ang ngaalitap-tap, hindi ko na natiis. Tio, bulong ko, ang matandang babae. Kailangan natin siyang balikan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng ilaw mula sa aming bintana. At ano ang gagawin natin, Maya? Mukhang mas biktima pa siya kaysa sa atin. Nakita mo ang takot sa kanyang nga mata. Kaya nga po, Tio, git ko. Siyang susi. Hindi siya masama. Tinatakot lang siya ni ate. Kung biktima siya, baka may alam siya kung paano natin ito lalabanan. Wala na po tayong ibang pag-asa. Nakita niya ang desperasyon sa aking boses. Alam niyang tama ako. Ang pananahimik ay hindi solusyon. Ito ay isang mabagal na paghihintay sa kamatayan. Bukas ng umaga, sabi niya, habang nasa bukit ang karamihan at abala ang lahat. Babalikan natin siya. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw, tinahak naming muli ang daan patungo sa bundok araw. Ngunit kahit maliwanag, ang gubat ay tila may sariling dilim. Ang mga sinang nga araw ay hirap na tumago sa makakapal na dahon. At ang bawat huningang ibon ay parang isang babala. Narating namin ang El Aonde kung saan namin sila nakita. Walang bakas ng kahit sino. Ngunit napansin ni Tio Cardo ang isang maliit at halos hindi na makitang daanan sa pagitan ng malalaking bato. Isang landas na tila tinahak na ng paulit-ulit. Sinundan namin ito ng may pag-ingat. Dinala kami nito sa isang bahagi ng bundok na hindi pa namin nararating. Isang lugar na puro bato at mga ugat ng puno na gumagapang na parang mga ahas. At doon, sa likod ng makakapal na baging, natakpuan namin ang isang maliit na bungangang kuweba. Madilim ang loop nito at may amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Nakatinginan kami ni Tio Cardo. Ito na marahil ang tahanan ng misteryosang babay. Sinindihan ni Tio Cardo ang dala niyang gasera at ang maliit na liwanag nito ang aming naging gabay sa pagpasok. Ang kuweba ay maliit at mamasa-masa. May tumutulong tubig mula sa itaas. At sa isang sulok, nakaupo at nakayakap sa kanyang natuhot ang matandang babay. Sa liwanag ng asra, mas nakita namin ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ang kanyang balat ay halos kasing kulay ng lupa at ang kanyang mata ay malalim at puno ng kalungkutan. Nang makita niya kami, isang takot na mas matindi pa kaysa noong una ang gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gumapang paatras, palayo sa amin. Si Tio Cardo, sa kanyang kagustuhang makuha agad ang sagot, ang unang nagsalita. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Bakit ka tinatakot ng pamangkin ko? Kasabot ka ba niya sa mga kasamaang nangyayari sa ating baryo? Umiling-iling lamang ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Umalis na kayo rito? Pakiusap niya. Ang boses ay halos isang bulong. Papatayin niya kayo kapag nalaman niyang narito kayo. Papatayin niya tayong lahat. Nakita ko ang kanyang paghihirap.
Lumuhod ako upang maging kapantay niya. Iniabot ang aking kamay, ngunit hindi ko siya hinawakan. Hindi po kami alis hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. Sabi ko, sinisikap na maging mahinahon. Gusto po naming tulungan ang ate ko, pero kailangan muna naming maintindihan kung ano siya. Pakiusap po, tulungan ninyo kami. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang isang bagay bukod sa takot sa kanyang mamata, isang pamilya na kislap ng kalungkutan. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit ang nasalita ay ayaw lumabas. Hindi ninyo maunawaan. Sabi niya sa wakas, ang bawat salita ay tila isang pasakit. Naguluhan si Tio Cardo. Anong hindi namin maunawaan? Isang halimaw ang pamangkin ko. At ikaw ano ka? Isang alagad niya? Isang mapait na tawa na mas parang isang pag-iyak ang kumawala sa bibig ng matanda. Tumingin siya kay Tio Cardo at pagkatapos ay sa akin. Ang halimaw, bulong niya. Ang halimaw ay hindi siya kinokontrol. Huminto siya at pagkatapos ay idinuktong ang salitang nakpakilabot sa aming dalawa. Ang halimaw ay siya mismo. Hindi kami nakapagsalita. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay punong pihati na tila nanggagaling sa kaibuturan ng 1,000 taong pagdurusa. Ang magandang mukha na nakikita ninyo, iyon ang maskara. Iyon ang balat kayo na ginagamit niya para makapanlin lang. Nasa likod ng mangiting iyon ang tunay na kasamaan. Pero sino ka? Tanong ko muli. Bakit kaniya pinupuntahan? Bakit kaniya sinasaktan? Tinitigan niya ako ng malalim, ang kanyang nga mata ay punong ng luhang hindi kayang tumulo. At sinabi niya ang masalitang habang buhay na gugulo sa aking isipan, isang buktong na mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Siya ay ako, at ako ay siya. Napanganga kami ni Tio Cardo. Ano? Paanong mangyayari iyon? Nababaliw na siya. Bulong ni Tio Cardo sa akin. Ngunit bago pa kami makapagtanong muli, ang matandang babae ay biglang nagpakitang matinding takot. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa bungangan ng kuweba. Umalis na kayo. Sigaw niya. Parating na siya. Nararamdaman ko siya. Pakiusap. Umalis na kayo. Ang kanyang takot ay nakakahawa. Hindi na namin alam kung totoo o guni-guni lang niya. Ngunit tila narinig namin ang isang kaluskos sa labas. Nagmamadali kaming umatras, palabas ng kuweba, at iniwan ang matandang babae na nanginginig sa isang sulok. Naglakad kami papalayo ng mabilis at walang lingunan. Nang makalayo na kami, huminto kami sa ilalim ng isang puno upang habulin ang aming hininga. Ang araw ay papalubok na, at ang gubat ay muling nagiging kaharian ng maanino. Hindi namin nakuha ang sagot na aming hinahanap. Sa halip, binigyan kami ng isang buktong na mas malalim at mas nakakakilabot. Siya ay ako, at ako ay siya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking isipan. Ang hiwaga ay hindi na lamang tungkol sa isang aswang na nagpapanggap na tao. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang bagay na mas personal, at isang bagay na mas masama kaysa sa aming inaakala. Ang buktong na, siya ay ako, at ako ay siya ay naging isang tinik sa aking isipan. Isang palaisipan na gumugulo sa aking maaraw at bumabagabak sa aking magabi. Hindi ko ito masabi kay Tio Cardo ng buo? Dahil paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na walang lohika? Ngunit sa tuwing nakikita ko ang malamig na pagtitig ng babaeng nagpapanggap na aking kapatid, ang salita ng matanda sa kuweba ay umulit-ulit sa aking isipan. Isang umaga, hindi na ako nakatiis. Gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Nagbaon akong isang pirasong tinapay at isang bote nga malinis sa tubig. Kailangan kong bumalik sa kuweba, mag-isa. May isang bagay sa kawaawang kalagayan ng matanda, isang bagay sa kanyang malulungkot na mata, na humihila sa akin, na nagsasabing nandun ang kasagutan. Tahimik akong umalis ng bahay at tinahak ang daan patungo sa bundok araw. Nang marating ko ang kuweba, naabutan ko ang matandang babae. Sa dati niyang kalagayan, nakasandal sa malamig na pader, ang kanyang pahinga ay mababaw at tila hirap na hirap. Nang makita niya ako, sinubukan niyang magsalita. Sinasabi na umalis ako, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Inilapak ko ang dala kong pagkain at tubig sa sahig ng kuweba, sa isang distansyang hindi makakatakot sa kanya. Hindi po ako naparito para saktan kayo, sabi ko ng marahan.
Naparito po ako para makinig. Umupo ako sa sahig. Ilang talampakan ang layo sa kanya. At nagsimulang makwento. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking Isabel, ang totoong Isabel. Ikinuwento ko kung paano niya ako tinuruang, umakyat sa puno ng bayabas, kung paano kami nagnanakaw ng mangga sa bakuran ni Mang Teban, kung paano niya ako kinakantahan ng isang lumang oyayi na tanging kaming dalawa lamang at ang aming yumaong ina ang nakakaalam. Habang nakukwento ako, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mamata. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang napakalalim na kalungkutan. At pagkatapos, isang luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata, gumuhit ng isang maruming linya sa kanyang pisngi. Iyon na ang hudyat, nabasak ang pader na nakapalibot sa kanya. Ako nga, bulong niya. Ang kanyang boses ay basak at puno ng pihati. Ako ang ate mo, Maya. Ako si Isabel. Doon, salok mong malamig at madilim na kuwebang iyon, isinalaysay niya ang isang kwentong mas masaho pa sa anumang bangungot. Nagsimula ito sa siyudad. Ang buhay doon niya ay hindi madali. Siya ay nag-isa, nalulunod sa hirap at sa inggit sa mga nakikita niyang magagandang babae. Ang kanyang simpleng ganda ay tila walang halaga sa isang lugar kung saan ang lahat ay kumikinang. At doon niya nakilala ang isang matandang babae, isang babaeng napakayaman at punong karunungan. Iyon daw ang katawang kanyang ginagamit ngayon. Ang matandang iyon, na nakpakilalang si Helena, ay naging kaibigan niya. Binigyan siya nito nga mamahaling damit, dinala sa mamaгаgarang kainan, at pinuno ang kanyang isipan nga mapangako. Nakita ni Helena ang kanyang nga kahinaan, ang kanyang pananais na gumanda at umasenso sa buhay. Isang gabi, ipinaktapat ni Helena ang kanyang lihim. Sinabi niya na siya ay may angking kapangyarihan, isang sinaunang kaalaman na kayang makbigay nga walang hanggang kagandahan. Ngunit pagod na raw siya sa kanyang matandang katawan at naghahanap ng isang karapat-dapat na tagapakmana. Inalok niya kay Isabel ang isang kasunduan, isang pagpapalitan ng lakas. Isang gabi lamang daw iyon upang maranasan ni Isabel ang kapangyarihan at kagandahan at pagkatapos ay babalik din sa dati ang lahat. Sa kanyang kabataan at pagkabula sa mapangako, pumaya si Isabel. Dinala siya ni Helena sa isang marangyang silit na puno nga kandila at insenso. Mayroon silang ininom na isang matamis na alak at may binikas silang masalitang hindi niya maintindihan at pagkatapos ay nakatulog siya. Ngunit ang kanyang pagising ay ang simulang kanyang impyerno. Nagising siya, hindi sa kanyang maliit na apartment, kundi sa isang malambot na kama sa loob ng marangyang silit. Ngunit nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat at pananakit sa kanyang buong katawan. Gumapang siya patungo sa isang malaking salamin at ang tumingin pabalik sa kanya ay hindi ang kanyang sariling muka, kundi ang kulubot at pagod na muka ni Helena. Kasabay ang kanyang pagsigaw sa takot, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae, ang kanyang sariling katawan, na may ngiti sa mga labi na hindi kanya. Salamat sa regalo, Isabel. Sabi nga halimaw na nag-ari na ngayon ng kanyang muha. Maksaya ka sa bago mong tahanan. Doon niya nalaman ang katotohanan. Si Helena ay isang sinaunang aswang, isang mangkukulam na nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng buhay at ganda ng iba. Ang ritual ay hindi isang simpleng pagpapalitan ng lakas, kundi isang permanenteng pagpapalit ng kaluluwa. At upang siguruhin na hindi siya makakapagiganti, isinumpa siya ni Helena. Ang katawang iyan ay nakatali sa lupa. Sabing aswang, sa sandaling iwan mo ang lilingang, isang bundok o isang matandang gubat, ang katawang iyan ay matutuyo na parang dahon at magiging abo. Pagkatapos ay umalis si Helena, gamit ang katawan at pangalan ni Isabel, upang bumalik sa San Isidro, upang maghasik ng lagim, upang kumain, upang palakasin ang kanyang sarili, habang ang tunay na Isabel ay naiwang, bilanggo sa isang katawang hindi kanya, sa isang sumpang unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Habang tinatapos niya ang kanyang kwento, ang buong kuweba ay napuno ng kanyang ngahikbi. Tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay puno ng pagsisisi at pangungulila. At pagkatapos, sa isang basak at nanginginig na boses, sinimulan niyang kantahin ang oyayi. Ang kantang iyon, ang himik na iyon, ang nga salitang iyon na akala ko ay kinalimutan ng panahon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa sa aking puso ay naglaho.
Tumulo ang aking ngaluha at gumapang ako papalapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang payat at maruming kamay. Mainit ito, ang init ng isang tunay na tao. Ate, sabi ko sa gitna ng aking pag-iyak, Ate Isabel, ikaw nga. Niyakap ko ang kaawa-awang katawan na iyon, ang katawang naglalaman ng kaluluwa ng kapatid ko. Ang matagal kong hinintay na pagbabalik ang nangyari sa paraang hindi ko inaasahan. Salop nga isang madilim na kuweba, sa isang anyong punong ang pagdurusa. Ngunit sa wakas, nalaman ko na ang katotohanan. Ang aking ate ay buhay pa. At ngayon, ang aking misyon ay hindi na lamang upang alamin ang misteryo. Ang aking misyon ay upang bawiin siya, kahit na ang kapalit nito ay ang paharap sa halimaw na kasalukuyang natutulok sa kanyang silid. Ang pag-alis sa kuweba at pag-iwan sa aking kapatid sa kaawa-awang kalagayang iyon ay isa sa pinakamasakit na bagay na ginawa ko sa aking buhay. Bawat hakbang papalayo ay parang isang pagtataksil. Ngunit ang bawat hakbang din ay pinapatakbo ngang isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi na ito isang simpleng paghahanap ng kasagutan. Ito na ay isang misyon ng pagliligtas. Sinalubong ko si Tio Cardo sa paanan ng bundok, kung saan siya nag-alalang naghihintay. Isang tingin pa lamang sa aking matang punong luha ngunit matatag, alam na niya. Hindi na siya nagtanong. Tumakbo kami, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamadali. Ang aming destinasyon ay isa lamang, ang kubo ni Lolo Basyang. Dumating kami sa kanyang tahanan na halos habol ang aming mahininga. Naabutan namin siyang naayos ng mapinatuyang ugat, ang mabangong usok ng kamangyan ay pumupuno sa hangin. Tumingin siya sa amin at sa kanyang mamata, walang bakas ng pakagulat na parabang hinihintay na niya kami. Sa pagkakataong ito, wala ng pag-alinlangan. Inilatag ko sa kanya ang lahat, ang kwento ni Ate Isabel sa siyudad, ang panlilinlang ng aswang na si Helena, ang malupit na pagpapalit ng kaluluwa, ang sumpa na nakukulong sa aking kapatid sa bundok, at ang halimaw na nagpapanggap at nakatira sa aming bahay. Si Tio Cardo, na nakatayo sa aking tabi, ay tumatango sa bawat salita. Ang kanyang mukha ay isang maskarang galit at hindi makapaniwalang sakit. Habang nagsasalita ako, si Lolo Basyang ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mata ay nakapikit na parabang pinakikinggan hindi lamang ang aking salita, kundi pati na rin ang sakit na nasa likod ng maito. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin at pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang hinala ko ay nakatotoan niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng 100 taong karunungan. Ngunit ang katotohanan ito ay mas malala pa kaysa sa aking inaasahan. Tumayo siya at lumapit sa isang luma at kahoy na bawol sa isang sulok ng kanyang kubo. Hindi ako isang ordinaryong herbolaryo, Maya, Tio Cardo. Pagpapatuloy niya habang binubuksan ang bawol. Ang aking maninuno ay mababaylan, maparit paring babay nga ating makatutubo. Sila ang magatakapamakitan sa mundo ng magatao at mundo ng ngaga espiritu. At sa aming lahi, mayroon ding mamandirikmang itinalaga upang labanan ang manilalang ng dilim. Naglabas siya ang isang lumang kasulatan na gawa sa balat ng hayop at ilang makakaibang kagamitan, isang maliit na tambol at mga inukit na kahoy. Matagal ko nang nararamdaman ang kanyang presensya. Isang kasamaang napakatanda at napakatuso. Hindi ito isang ordinaryong aswang na naghahanap lamang ng makakain. Ito ay isang manlilinlang, isang mangagaw ng buhay. Ang pagpapalit ng kaluluwa ay isang uri ng itim na mahika na bihira ng gawin dahil nangangailangan ito ng napakalakas na kapangyarihan. Kung ganun po, may pag-asa pa po bang may balik ang kapatid ko? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mata ay seryoso. Mayroon, ngunit ang daan ay mapanganib. Hindi natin maring patayin ang katawan ni Isabel na ginagamit ni Helena. Dahil sa sumpa, ang dalawang katawan ay makaduktong. Kapag namatay ang isa, mamamatay din ang kabila. Ang tanging paraan ay ang piliting ibalik ang makaluluwa sa kanilang tamang sisidlan. Dito niya ipinaliwanag ang kanyang plano. Isang sinauna at mapanganib na ritual. Kailangan nating gawin ang ritual sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sabi niya, kung kailan pinakamanipis ang tabing na naghihiwalay sa ating mundo at sa mundo ng nga espiritu,
Napatingin kami ni Tio Cardo sa kalendaryo. 3 gabi na lamang mula ngayon. Dapat itong gawin sa isang sagradong lugar. Dagdag niya, ang Al-Aonde sa paanan ng bundok araw. Ang lugar na iyon ay may malakas na enerhiya ng lupa na makatulong sa atin na patatagin ang makaluluwa. Inilarawan niya ang makakailanganin. Isang bilog na gawa sa pinahalong asin, abo at mga dinigdik na bawang bilang proteksyon. Ang kanyang malit na tambol upang tawagin ang mabubuting espiritu. Mga espesyal na halaman na susunugin upang pahinain ang kapangyarihan ni Helena. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang anting-anting na suot mo, Maya, sabi niya habang nakaturo sa aking lik. Hindi lamang iyan basta proteksyon. Iyan ay isang sisidlan ng kapangyarihan na ipinamana pa ng aking ninuno sa iyong lolo. Iyan ang gagamitin nating susi upang piliting buksan ang nga katawan at palayain ang nga kaluluwa. Ngunit kasabay ngang plano ay isang matinding babala. Ang ritual ay sa pilitang hihilahin ang kaluluwa ni Helena at Isabel mula sa kanilang nga katawan. Ito ay magiging masakit para sa kanilang dalawa. At sa mga sandaling nasa labas ang kanilang mga kaluluwa, sila ay magiging vulnerable. Si Helena ay lalaban ng buong lakas. Anumang pagkakamali, anumang pagkaantala, ay maaring maging sanhing tuluyang pakawalan ng kaluluwa ng iyong kapatid. O mas masahol pa, ang paglakas ni Helena. Binigyan niya kami ng aming nagagawin. Si Tio Cardo, sa kanyang lakas, ang magbabantay sa bilog. Ako naman, ang aking koneksyon at pagmamahal kay Ate Isabel, ang magsisilbing ilaw na gagabay sa kanyang kaluluwa pabalik. At ang pinakamahirap sa lahat ay ang bilin niya para sa akin sa susunod na 3 araw. Kailangan mong umakto na parang walang nangyari. Mariin niyang sabi. Si Helena ay tuso. Nararamdaman niya ang takot, ang pagbabago sa iyong kilos. Isang maling galaw mo lang, Maya, at malalaman niya ang ating binabalak. Kung mangyari iyon, hindi na siya mag-atubiling patayin kayong lahat bago pa man sumapit ang kabilugan ng buwan. Umalis kami sa kubo ni Lolo Basyang na may dalang isang mabigat na responsibilidad. Mayroon na kaming plano, isang sinang pag-asa sa gitnang kadiliman. Ngunit ang daan patungo sa pag-asang iyon ay punong panganib. Pag-uwi ko sa aming bahay, naabutan ko si Helena sa katawan na aking kapatid. Nanakaw po sa sala, nagsusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting perpekto ngunit walang buhay. Saan ka galing, bunso? Tanong niya. Pilit akong ngumiti pabalik, habang ang aking puso ay kumakabok na parang tambol. Diyan lang po ate, naglakat-lakat. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang pinakamahirap na parteng aming misyon, ang mabuhay kasama ng halimaw, ang magpanggap na mahal ko siya, habang sa aking isipan ay binibilang ko ang mga oras hanggang sa gabi ngang eming huling pakikipagtuos. Ang 3 araw bago ang kabilugan ng buwan ay ang pinakamahaba at pinakanakapangigipit na mga araw sa aking buong buhay. Bawat segundo ay parang isang paglakat sa napakanipis na alambre sa ibabaw ng isang bangin. Sa umaga, pinipilit kong ngumiti, mahandang agahan, at kausapin ang halimaw na gumagamit sa muhang aking kapatid. Kinailangan kong maging perpektong aktres. Ang bawat salita ko ay maingkat na pinipili. Ang bawat kilos ko ay kinakalkula. Ngunit alam kong nararamdaman niya. Si Helena ay isang mangangaso at ako ang kanyang biktima na nakukunwaring hindi alam na siya ay pinakmamasdan. May mga pakakataon na bigla na lang niya akong tititigan ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaibuturan ng aking kaluluwa, na parabang naghahanap ng kahit anong bahit ng kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, ang anting-anting sa ilalim ng aking damit ang tanging nagpapaalala sa akin na maging matatag. Habang ako ay nakakulong sa aming bahay kasama ng halimaw, sina Tio Cardo at Lolo Basyang naman ay palihim na kumikilos. Kinolekta nila ang mga sagradong halaman na handang isang sakong asin na binasbasan ng dasal at sinigurong walang sinuman ang makakagambala sa Al-Aonde sa paanan ng bundok araw. Sa wakas, dumating ang gabi ngang kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay kulay pilak, bumabalot sa buwang San Isidro sa isang mahiwagang katahimikan. Ngunit para sa akin, ang gabing ito ay hindi mapayapa. Ito ang gabing digmaan. Ang pinakamahirap na parte ng plano ay nakasalalay sa akin ang pain. Pagkatapos ng aming hapunan, habang si Helena ay nagsusuklay sa harap ng salamin, nilapitan ko siya.
Ang aking puso ay dumadagundong na parang tambol. Ate, sabi ko, sinisikap na gawing masaya at sabik ang aking boses. Narinig ko po kanina sa mga matatanda sa may tindahan. Mayroon daw pong isang alamat. Tumingin siya sa akin mula sa salamin. Ang kanyang mamata ay nagtatanong, ngayong gabi raw po, sa ilalim ng bilog na buwan, sa elawan de sa panan ng bundok, may isang bulaklak na tutubo. Ang bulaklak ng buwan daw po ang tawag. Isang beses lang daw po sa loop ng maraming taon ito namumukatkat. Bahagya, siyang tumawa, isang tawang walang saya. At ano naman ang meron sa bulaklak na iyan? Sabi po nila, pagpapatuloy ko, ang sinumang makakuha nito ay makakaroon ng kagandahan at lakas na hindi kumukupas. Isang kapangyarihang masihigit pa sa inaakala ng iba. Sa pagbanggit kong salitang kapangyarihan, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng isang matining interes, isang kislap ng kasakiman, ang kanyang kahinaan. Ang kanyang walang hanggang pagnanasa para sa ganda at kapangyarihan, isang alamat nga mamatatanda, sabi niya, sinusubukan pa ring makalinlangan, ngunit ang kanyang boses ay may bahit ng pananabik. Baka nga po, sabi ko, pero paano po kung toto? Sayang naman kung hindi natin susubukan. Tumayo siya. Lumapit sa bintana at tiningnan ang bilog na buwan. Alam kong kinakagat na niya ang pain. Ang tuksong mas, malaking kapangyarihan ay isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Humarap siya sa akin, isang mapagpasya at halos mandaragit ng ngiti, ang nasa kanyang ngalabi, kung gayon, halika na, bunso, sabi niya. Kung mayroon mang bulaklak na ganyan, sisiguraduhin kong sa akin lamang iyon mapupunta. Naglakad kami sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang daan ay pamilyar, ngunit ang bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat aninoeng puno ay tila isang halimaw na nakabang. Si Helena naman ay naglalakad ng may kumpiyansa. Ang kanyang isipan ay puno nga, pangarap ng mas malaking kapangyarihan. Hindi niya alam na naglalakad siya patungo sa kanyang sariling bitak. Nang marating namin ang El Aonde, ang lugar ay tahimik. Ang liwanag ng buwan ay ginagawang parang entablado ang gitna nito. Nasaan ang bulaklak, Maya? At tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mainip. Sabi nila ay sa gitna raw po tumutubo, sagot ko, habang dahan-dahang umaatras papalayo sa kanya. Humakbang siya patungo sa gitna. Ang kanyang mata ay galit na naghahanap. At iyon na ang hudyat. Mula sa likod ng malalaking bato, lumabas sina Lolo Basyang at Tio Cardo. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos ni Tio Cardo ang isang malaking bilo ng pinahalong asin at abo sa paligid ni Helena. Huli na nang mapansin niya. Sinubukan niyang tumawid sa linya, ngunit isang hindi makitang pader ng init ang pumigil sa kanya, na nagpaatras sa kanya na may kasamang sigaw. Ang maganda niyang muha ay nabalot ng purong galit at pagtataksil. Mga traidor, sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging garalgal at hindi na boses ng isang tao. Maya, pinlano mo ito bago pa man siya makagawa ng anumang mahika. Sinimulan ni Lolo Basyang ang ritual. Kinuha niya ang kanyang maliit na tambol at sinimulang paluin ito. Ang tunok ay hindi malakas, ngunit ito ay malalim at tumatagos sa kaluluwa, na parabang tibok ng puso ang mismong lupa. Kasabay ng pagtuktok, nagsimula siyang mag-usal ng mga salita sa isang lengwaheng hindi ko maintindihan, mga salitang sinauna at makapangyarihan. Mula sa kabilang panig ng launde, inilabas ni Tio Cardo mula sa kanyang pinatataguan ang tunay na Isabel, na nasa katawan ng matandang babae. Ang aking kapatid ay nangingini sa takot ngunit puno ng determinasyon. Inalalayan siya ni Tio Cardo papasok sa isang mas maliit na bilog na gawin sa asin. Ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan ni Helena. Si Helena ay nagwawala sa loob ng kanyang bilog. Ang lupa sa kanyang paanan ay nagsimulang manginig. Ang hangin ay biglang lumakas, umihip ng malamig at mabagsik, na nagpapayanig sa mapuno sa paligid. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy na sa galit. At ang anyo ng aking kapatid ay unti-unting nagbabago, ang kanyang nga kuko ay humahaba at ang kanyang anino ay tila nakakaroon ng nga pakpak. Tumayo ako sa labas ng bilog. Nanginginig ngunit hindi umaatras. Hinawakan ko ng mahigpit ang anting-anting sa aking dibdib. Ipinikit ko ang aking mamata at ipinuwersa ang lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking alaala ng tunay kong ate, sa aking isipan. Ako ang kanyang gabay, ako ang kanyang ilaw sa gitna ng kadilimang ito.
Ang tambol ay patuloy sa pagdagundong. Ang masalita ni Lolo Basyang ay patuloy sa pag-alingaw-ngaw. Ang masigaw ni Helena ay patuloy sa pagpunit sa katahimikan ng gabi. Ang gabi ngang pabilugan ng buwan, ang gabi ngang aming paghuhukom ay nagsimula na. Ang hangin sa alaunde ay tila huminto sa paghinga. Ang tanging maririnig na lamang ay ang dumadagundong na tambol ni Lolo Basyang, ang kanyang nga sinaunang salita, at ang puno ngang galit na sigaw ni Helena. Sa utos ni Lolo Basyang, ipinikit ko ang aking nga mata at ibinuhos ang lahat ng aking lakas sa naiisang imahe sa aking isipan. Ang mukha ng tunay kong ate, ang kanyang ngangiti, ang kanyang ngayakap. Tinawag ko ang kanyang pangalan sa aking isipan, paulit-ulit, na para bang isang dasal. Ate Isabel, bumalik ka na. Naghihintay ako. Naramdaman kong uminit ang anting-anting sa aking dibdib at kasabay nito, isang matinding liwanag ang tila sumabog sa likod ng aking mangtalukap. Idinilat ko ang aking mata at nakita ko ang isang pambihirang pangyayari. Mula sa katawan ng aking kapatid at sa katawan ng matandang babae, dalawang usok ang lumabas. Ang isa ay kulay itim na may kasamang lila, punong galit at kasamaan. Ang isa naman ay isang mahinhing liwanag na kulay puti. Ang dalawang kaluluwa ay lumutang sa hangin sa pagitan ng dalawang bilog, nagahalo na parang langis at tubig. Sumigaw si Lolo Basyang ng isang huling, makapangyarihang salita, at kasabay ng huling pakpalo niya sa tambol, ang dalawang kaluluwa ay marahas na hinila patungo sa kanilang tamang sisidlan. Ang itim na usok ay pumasok sa katawan ng matandang babae, habang ang puting liwanag ay marahang pumasok sa katawan ng tunay na Isabel. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Ang dalawang katawan ay bumaksak sa lupa, walang buhay, ang hangin ay huminto, ang tambol ay natahimik. Sa isang iglap, natakot ako na baka huli na ang lahat. Ate, sigaw ko at tumakbo ako papalapit sa katawan ng aking kapatid. Hindi na alintana ang bilog na asin. Lumuhod ako sa kanyang tabi, umiyak habang niyuyog siya. Ate, gumising ka, pakiusap. Dahan-dahan, gumalaw ang kanyang nga daliri. At pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang nga mata. Sa pagkakataong ito, wala na ang lamig, wala na ang kasamaan. Ang mamatang tumingin sa akin ay, ang mamata nga aking kapatid, punong pakalito, sakit at pagmamahal. Maya, bunso, bulong niya. Ang kanyang tunay na boses, kahit mahina, ay musika sa aking pandinig. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nakbalik na siya. Ang tunay kong ate ay nakbalik na. Ngunit ang aming muling pakikita ay biglang pinutol ng isang tuno na nagpatindik sa aming nga balahibo, isang tuno ng nababaling nga buto. Napalingon kami sa kinaroroonan ng katawan ng matandang babae. Ito ay gumagalaw, ngunit sa isang paraang hindi natural. Ang kanyang mabraso at binti ay pumipilipit sa maanggulong impossible. Ang kanyang likod ay umarko, at isang malakas na lagutok ang narinig namin kasabay ng pagpunit ng kanyang balat sa likuran. Mula sa punit na iyon, dalawang malalapat at tila balat ng paniki na pakpak ang lumabas. Ang kanyang makuko sa kamay at paa ay humaba at naging matutulis na parang makatalim. Ang kanyang makulubot na pisngi ay humigpit, ang kanyang bibig ay bumuka ng malapat, at nagpakita ng dalawang hilarang matutulis ng ngipin. At ang kanyang nga mata ay naging dalawang nakbabagang pula. Ang kaawa-awang matandang babae ay naglaho na. Ang nakatayo na ngayon sa kanyang lugar ay ang tunay na anyo ni Helena, isang halimaw mula sa pinakamasukal na bangungot. Tinaksil ninyo ako. Umalingaw ang kanyang boses. Isang halong boses ng matanda at ng isang mabangis na hayop. Sa isang malakas na sigaw, ang bilog na asin sa kanyang paligid ay sumabog palabas na parang alikabok. Wala nang pumipigil sa kanya. Ang una niyang sinugot ay kami ni Ate Isabel. Sa bilis na hindi kayang sundan ng mata, lumipat siya patungo sa amin. Tumakbo! Sigaw ni Tio Cardo. Ngunit bago pa man kami makagalaw, humarang siya sa amin. Bitbit ang kanyang ita na binasbasa ni Lolo Basyang. Sinalubong niya ang pag-atake ng halimaw. Isang malakas na kalansingang bakal at kuko ang narinig. Si Tio Cardo ay malakas, ngunit ang kanyang kalaban ay isang nilalang na may lakas ng demonyo. Sa isang malakas na sampangang pakpa ni Helena, tumalsik si Tio Cardo na parang isang basahan. Nagsimula na ang tunay na laban.
Lumipat si Helena patungo kay Lolo Basyang, na ngayon ay hawak na ang isang mahabang buntot pagi. Matagal na kitang hinihintay, Helena, sabing matanda. Hinampas niya ang hangin, at ang buntot pagi ay gumawa ngang isang matinis na tunok. Sinubukan ni Helena na dakmain si Lolo Basyang, ngunit ang matanda ay mas mabilis. Umiwas sa bawat atake habang hinahagupit ang halimaw. Bawat tamang buntot pagi sa balat ni Helena ay nakiwan ng isang itim at umuusok na marka na parabang ito ay pinapaso ng apoy. Sumisigaw sa sakit si Helena, ngunit ang kanyang galit ay mas lalong nakaalap. Habang naglalaban sila, kinalatkat ko si Ate Isabel patungo sa likod ng mga bato. Mahina pa rin siya. Maya, sabi niya, humihinga. Ang lupa ang kanyang lakas. Kapag nakatapak siya sa lupa, mas mabilis siyang gumagaling. Iyon ang impormasyong kailangan namin. Sumigaw ako, Lolo Basyang, Tio Cardo, huwag ninyong hayaang dumapos siya sa lupa. Narinig ako ni Tio Cardo. Nasugatan ngunit muling tumatayo. Tumakbo siya patungo sa naglalaban at sinubukan niyang saksakin ang paa ni Helena. Nagawa niyang gambalain ang halimaw. Dahil dito, nakaroon ng pagkakataon si Lolo Basyang. Sa isang malakas na hagupit, napulupot niya ang buntot pagi sa isa sa mga pakpak ni Helena. Pumaksak ang halimaw sa lupa ng malakas, ngunit hindi ito sumuko. Ginamit niya ang kanyang makuko upang kalmutin ng malalim ang binti ni Lolo Basyang, na naging sani upang mabitawan niya ito. Malaya na naman si Helena, at ngayon, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa akin. Ikaw! Sigaw niya! Dahil sa iyo ito lahat, ikaw ang unahin ko! Lumipat siyang muli, diretso sa aking kinaroroonan. Napapikit na lamang ako, naghihintay sa aking katapusan. Ngunit walang dumating na sakit. Sa halip, narinig ko ang isang malakas na sigaw. Idinilat ko ang aking mata at nakita ko si Ate Isabel, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, na ibinato ang nakapoy na gasra ni Tio Cardo sa mukang halimaw. Sumabog ito sa apoy at itim na usok. Nabulak si Helena ng ilang sandali, nakwawala at sumisigaw, iyon na ang pagkakataong aming hinihintay. Maya, ang anting-anting! Sigaw ni Lolo Basyang. Hinugot ko ang medalyon mula sa aking lik. Ano pong gagawin ko dito? Ihagis mo sa apoy ng ritual. Utos niya. Tumakbo ako patungo sa apoy na ginamit sa ritual kanina, na nag-aalap pa rin, at inihagis sa gitna ang anting-anting. Sa isang iglap, ang apoy ay naging kulay asul at ang anting-anting ay nakbaga na parang isang piraso ngang uling mula sa impyerno. Kasabay nito, muling umatake si Helena. Ngunit sa pagkakataong ito, si Tio Cardo at Lolo Basyang, kahit na parehong sugatan, ay naksa ni Persa. Pinulupot ni Lolo Basyang ang buntot pagi sa lig ng halimaw, habang si Tio Cardo naman ay sinaksak ang kanyang ita sa pakpak nito na nakpako dito sa lupa. Maya, enggayon N.A. Sigaw nilang dalawa. Ang halimaw ay nakwawala, sinusubukang kumawala. Ang kapalaran ng San Isidro, ng aking kapatid, ng aming lahat, ay nakasalalay sa huling sandaling ito. Gamit ang isang pirasong kahoy, kinuha ko ang nakbabagang anting-anting mula sa apoy. Ang init nito ay tumatagos kahit sa kahoy. Humarap ako sa halimaw, sa mga mata nitong punong galit at pagbabanta. Ito na ang katapusan. Nanginginig ang aking buong katawan, ngunit sa aking puso ay may isang nag-alap na apoy, isang tapang na isinilang mula sa pagmamahal at desperasyon. Hawak ang nagbabagang anting-anting. Sumugot ako patungo sa halimaw na nakapako sa lupa. Nakita ko ni Helena, at sa huling pagkakataon, isang sigaw na puno ng purong galit at pagkasuklam ang kumawala sa kanyang bibig. Sa isang malakas na sigaw, na sinasabay ang pangalan ng aking kapatid, Isabel. Idiniin ko ang anting-anting sa gitna ng kanyang dibdib. Isang nakakapasong tunok, na tila tunong ng nakapoy na bakal na inilubok sa tubig, ang umaling aungaw. Isang nakakasilaw na liwanag na kulay, asul ang bumalot sa katawan ng aswang. Ang sigaw nito ay naging isang matinis na alulong na tila nakmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang anting-anting ay bumaon sa kanyang laman, at mula sa puntong iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo. Mabilis itong kumalat, na parabang isang papel na tinutupok ng apoy. Ang kanyang pakpak, ang kanyang kuko,
Ang kanyang muhang punong galit. Lahat ay unti-unting naging itim na alikabok. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kinatatakutang halimaw ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang maliit na bunton ng itim na abo sa lupa na dahan-dahang ipinapalit ng hangin. Sa gitna ng abo, ang anting-anting ay naroon. Unti-unting nawawala ang pagkabaga nito hanggang sa bumalik sa dati nitong anyo. Ang kasamaan ay wala na. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa El Aound. Ang malakas na hangin ay huminto. Ang nakakakilabot na presensya sa paligid ay naglaho. Ang tanging natira ay kaming apat, mga sugatan, pagod, at nakatingin sa lugar kung saan minsang nakatayo ang isang halimaw. Si Tio Cardo ay napaupo sa lupa, hawak ang kanyang sugatang braso. Si Lolo Basyang ay nakasandal sa isang puno, humihinga ngunit may ngiti nga tagumpay sa kanyang malabi. At kami ni at Isabel, tumakbo kami patungo sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, wala ng takot, wala ng pag-alinlangan. Niyakap namin ang isa't isa at sabay na umiyak. Maluhang pasasalamat, ng sakit parasam nga nawalang taon, at ng purong kaligayahan, nakbalik na ang aking kapatid, na iligtas na namin siya. Lumipas ang malinggo, ang masugat sa aming makatawan ay unti-unting nagilom, ang San Isidro ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong payapang pamumuhay. Ang makwento tungkol sa aswang ay naging isang madilim na kabanata sa aming kasaysayan. Si Lolo Basyang, sa kanyang karunungan, ang nakpaliwanag sa mga taga-baryo. Hindi niya isinalaysay ang lahat ng detalye, ngunit sapat na upang maintindihan nila na si Isabel ay hindi ang halimaw, kundi ang una at pinakakawawang biktima nito. Ang pagaling ni Ate Isabel ay mas matagal at mas mahirap. Ang masugat sa kanyang kaluluwa ay mas malalim. May magabi na nagigising siyang sumisigaw mula sa mabangungot. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya ako, si Tio Cardo, at ang buong baryo na handang umunawa. Ang pinakamalaking pagsubok ay ang muling pagharap niya kay Marco. Ngunit si Marco, matapos malaman ang buong katotohanan, ay nagpakita ng isang pagmamahal na mas matatak pa kaysa dati. Siya ang naging isa sa masandigan ni ate sa kanyang pabangon. Lumipas pa ang mataon. Ang bundo araw ay hindi na isang lugar ng takot. Ito ay muling naging isang magandang tanawin na aming ipinamamalaki. Ang El Aound kung saan nangyari ang laban ay tila nilinis ng kalikasan, tinubuan ng mabagong halaman at bulaklak. Si Ate Isabel at Marco ay nakatuluyan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng pag-asa sa aming baryo. Ang dating malamig na tahanan namin ay napuno muli ng tawanan at init. Ako naman, hindi na ako ang dating batang maya na punong takot. Ang pangyayari ay nakiwan sa aking ng mapilat na hindi makikita. Ngunit binigyan din ako nito ng isang lakas at tapang na hindi ko inakalang tagli ko. Ang San Isidro ay payapa na, at ang kapatid ko ay masaya na. Ngunit minsan, sa tuwing pinakmamasdan ko ang kanyang napakagandang mukha at nakikita ang kanyang matamis na ngiti habang sila ay nagtatawanan ni Marco sa aming hardin, hindi ko maiwasang maalala. Naalala ko na ang pinakakakilakilabot na halimaw ay minsang nagtago sa likod ng mangiting iyan. At iyon ang aral na habang buhay kong dadalhin, na ang tunay na kasamaan ay hindi laging may pangit na anyo. Minsan, isinuswat nito ang mukhang pinakamamahal mo sa buhay.